Isa sa pinakamagaling sa buong mundo sa ngayon at kilalang kilala na strength and conditioning coach na si Memo Heredia na humawak noon sa ilang mga tanyag na naging world champion na boksingero kagaya na lamang ng Mexican legend na si Juan Manuel Marquez nang talunin nito si Senator Manny Pacquiao na nung nakaraan ay dating conditioning coach din ni Janriel Cuadro Alas Casimero noong mga panahong nasa MP promotion pa ito. Naayon niya mismo sa isang article ay mula sa pagiging class B na halimaw ay nagawang palabasin ang pagiging class S na halimaw sa katauhan ni Janriel Cuadro Alas Casimero ni Coach Memo Heredia. Dagdag pa ni Coach Memo, gifted daw talaga itong si Casimero dahil ayon mismo sa kanya, mas malakas pa daw sumuntok si Casimero sa 147 pounds o welterweight na Juan Manuel Marquez. Na ang ibig sabihin ay kaya talagang umakyat at makipagsabayan itong si Janriel Casimero sa matataas na timbang. Yun nga lang, kailangan niyang pag-ibayuhin ang kanyang bilis at footwork dahil sabi nga nila, the more na bumibigat ng isang tao ay the more na mas babagal ito. Ayon naman sa isang featherweight sparring partner na Hapon ni Casimero na si Musashi Semochang Mori na matakaw sa sushing inadobo sa gata, malakas daw talaga at nakakayanig ang suntok ni Casimero. At para daw simentong din ang suntok nito kahit daw siya ay nasa featherweight division at si Casimero ay bantamweight lang, ay yanig daw talaga ang kanyang nguya-nguyaan sa lakas ng suntok nito. Ayon pa nga sa isang Briton na winakwak ni Casimero ang pakpak sa laban, ay si Casimero daw ang may pinakamalakas at pinakamapait na kamao na natikman niya. Binalaan pa nga nito noon si Zulani Tite bago ang laban nila ni Casimero na wag daw siyang papakampante dahil halimaw daw ang lakas ng suntok ni Casimero. Sabi pa nga nito sa interview niya, Casimero is no joke. He is the hardest punch I've been hit by. Grabe naman kasi ang sinapit itong si Charlie Edwards kay Casimero. Nanakaut ito matapos tamaan ng counter left hook ni Casimero na sa sobrang lakas ay tumalsik ito ng pagkalayo-layo at umangat ang dalawang paa sa sobrang lakas ng impact. Katunayan din mga kaibigan na sobrang lakas ni Casimero ay 6 sa huling 7 laban niya ay mga nagsitulog matapos matamaan ng mabigat na kamao ni Cuadro Alas. So you can finish him. But make no mistake about it. Oh, down! It's down! It's down! And I think it's out! It's over! That's it. Oh, what a We knew it was beautiful happening. ending to this fight! We knew it was going to happen. He had very little left. And flat on his back. Unbelievable ending. What a Janriel Casimero. What a fantastic show there from the Filipino Janriel Fatality. Casimero. Finish him. Finish him. Maliban nga lang dito kay Regundo alias El Jacol mga kaibigan. Pero
Pero na-knockdown din naman ito ni Casimero nung round 1. Yun nga lang, simula nung matikman niya ang mapaklang kamao ni Casimero, ay nagtatakbo na lang ito ng nagtatakbo na parang ginaya ang estilo ni Mayweather alias bit-bit chinelas takbo na nag-Mayweather's running technique na walang pagka-Eljakol ni Rigondo na toe-to-toe at walang inuurungan ng tapang at tila na baliwala ang napakatinding karanasan nito sa pakikipaglaban na 475 na laban at 12 lamang ang talo sa pagiging amateur boxer at 20 panalo naman at 3 talo lamang sa kanyang professional career. Sinabi rin ng dating trainer ni Casimero na naging trainer din ni Tyson Fury at Andy Ruiz Jr. na si George Capetillo na iba daw ang lakas ni Casimero, pang 135 pounds lightweight division daw at 140 pounds light welterweight division. At siguro daw siya dito dahil marami na siyang nahawakang boksingero sa magkakaibang dibisyon. Kaya pwede talagang umakyat ito ng dibisyon si Casimero kung talagang hirap na siya sa 118. Pwede siyang mag-super bantam o di kaya makigulo sa featherweight division. Kalampagin niya ng bote ng Red Horse yung mga champion doon, gaya nila Navarrete, Vargas, na tumalo kay Magsayo. Ewan ko na lang kundi siya makatikim ng gulpi de rejuvenating na may kasamang 2 joints kay Cuadro Alas Angs ng Pinas. Rendido sigurado eardrum ng mga yan. At kung totoo nga na pang 135 pounds, 140 pounds ang lakas ni Casimero at mas malakas pa sa 145 pounds na Juan Manuel Marquez na naka-knockout sa matibay na si Pacquiao ang suntok ni Casimero, ay siguradong may tulog ang tinaguriang halimaw ng Hapon na si Naoya Inoue kung tatamaan siya ng solidong suntok ng pinakamaangas na boksingero ng Pilipinas na si Janriel Cuadro Alas Casimero. Kung matatandaan niya natin mga kaibigan, nung unang laban ni Donaire at Inoue ay tinamaan ng solidong kanan si Inoue sa panga. Muntikan na lumaglag ang tuka nito sa right counter ni Donaire mga kaibigan. Na kung tutuusin ay kung lepok ni Donaire yun ay baka na-knockdown na siya doon. Swerte pa nga siya kasi naka-clinch pa siya noon at hindi nakapag-follow up si Donaire. At take note, matandang Donaire na ang nakalaban niya noong mga panahong iyon. Paano kaya kung si Casimero ang bumira sa panga ni Inoue? Di wala na, finish na ang Hapon. Hindi naman sa minamahina natin ng Hapon mga kaibigan, mismong mga batikan trainer na ang nagsasabi pang welterweight ang lakas ni Casimero. Pero para siguro malinawan din tayo mga kaibigan, ating niyang balikan ang naging kauna-unahang laban ni Jan na tiniguring ang bulbol o bola ng toro. Unang round pa lang ay naging agresibo si Casimero at talaga namang maririnig mo ang humahagupit na kamao ni Casimero na parang bote ng gin bulag na hinagi sa bubong ng chismosang kapitbahay. Ang 2. Dito na nga binayo na parang kinabayo ng 10 kalabaw ang bodega ni Jose Page at sa sobrang lakas ay napaluhod ito at namilipid sa sakit. Bye.
Nakatayo pa naman ang tinaguriang bulbul ng Mexico, ngunit hindi na siya binigyan pa ng pagkakataon ni Casimero na makarecover pa. Alam niyo mga kaibigan, ito ang isa sa pinaka-specialty ni Casimero na wala sa mga ibang boksingero natin sa ngayon. Napakagaling niyang tumapos ng laban. Kumbaga sa pating, pag nakaamoy ng dugo itong si Casimero, ay wala ka na talagang ligtas. Na sa madaling salita, isang good finisher na boksingero, itong si Janriel Cuadro alias Casimero. Kasabay ng paghuni at pagyoyoga ng mga kulisap at bubuyog, alinsunod ng buwan ng El Nino na tinaguri ang pinakamainit na temperaturang dulot ng matinding galit na edits ng haring araw. 13 ng Mayo taong 2023, naikasa ang laban ng pinakamaangas at pinakamakapangyarihang boksingero sa kasalukuyan ng Pilipinas na walang iba kundi si Janriel Cuadro alias Casimero kontra sa tubong Aprikang si Pilipos Ngitumbua na pinaglihi sa Almoranas na may eksema at kulani paloob. Ikalimang dibisyong sasakupin na sana ng ating nag-iisang angas ng Pinas ang kanyang magiging pangalawang laban sa dibisyon na ito mga kaibigan, kung hindi niya lamang nilaktawan ang Super Flyweight Division. Pero ganun pa man ay patuloy pa rin naman itong nag-aapoy, naghahasik ng lagim at kababalaghan na tila ginawang vegetariang layong 100,000 bilyong trilyong taon ng walang kain ng karne at corn beef. Dahil sa pagkakapornada lang naman ng kanya sanang laban sa tinaguriang halimaw ng Japan na Oya the Monster Inoue noon. Subalit ganun pa man, bagamat naging mailap ang pagkakataong pagtagpuin ng kanilang landas sa Bantamweight Division, ay siguradong sa Super Bantamweight Division ay talaga namang wala na siyang kawala at takas. Ngunit hindi naman sa binabypass natin at ipinagsasawalang bahala ang makakapatayan ni Casimero sa darating na atresin si Pilipos Tipos Sinus Pitus Tagpos Bangus at Ekalam Osus na tirador ng kamoting duleng ay may ibubuga at kabigatan din naman talagang taglay ang mga ketong at kalyo sa kamao ng halimaw na ito mga kaibigan pagdating sa pakikipagbuntalan at pakikipagpatayan. Sa katunayan nga po niyan, sa naging 22 panalo nga po nitong si Pilipos mga kaibigan sa kanyang kartada ay isa lamang po ang maswerteng nakatawid hanggang round 12 at nagtala lang naman ito ng nakakatakot na 85 knockout ratio dahilan upang makuha nito ang titulong WBO Global Super Bantamweight Champion. Ngunit yun nga lang ay ito pa lamang ang kauna-unahang pagkakataong dadayo siya sa labas ng kanilang bansa. Ngunit ganun pa man mga kaibigan, malamang sa alamang at sa lagubang, magagaya lamang ito sa tagaganang undefeated na winasak lang din ni Casimero nang walang kahirap-hirap na walang iba kundi si Dick Maika na tirador ng tilapyang tomboy na ang napkin ay dahon at kung minsan ay electrical tape. Finish him! At sa Aprikanong si Zulani Tite, na tirador naman ng balon-balunan ng mga bulate at uang. Kung hindi nga lang po sumibol ang corn beef 19 mga kaibigan. Sa paseros, hindi namin alam kasi kami corn beef 19. May virus ba kaya yung nantal doon?
Baka 2020 pa lang, tapos na ang mga agam-agam at mga debate kasabay ng lumalagablab na 4 kantos sa lamesa na pinigaan ng 5 pisong kalamansing bubot na bulok patungkol sa kung sino ba talaga ang tunay na halimaw sa dalawang barumbadong mananabas. Bagamat pinatatakam at pinapagat tayong maigi ng tadhana, ay pasasaan ba ay maghaharap at maghaharap din talaga ang dapat magharap. Ngunit sa ngayon ay may mga trabaho munang dapat trabahuhin ng dalawang halimaw na ito na pilit pinaglalayo ng tadhana. Marami nang napatunayan ang nag-iisang angas ng Pinas at talaga namang mga dekalibreng banyagang aswang na ang dukwang ay pahalang ang kanyang pinuksa at winasa. Subalit napakarami pa rin nagdududa at tila nawawalan ng kumpiyansa sa kapangyarihang ipinapamalas nito. Oo, may mga pagkakamali, pagkamayabang at medyo arugante talaga ang ating pambato. Subalit nadadala naman niya talaga ang kanyang angas pagtuntong niya sa ibabaw ng lona. Kagaya na lamang ng naging laban niya kay Guillermo Rigondo na may kamag-anak na snatcher sa Tondo. Hindi nga po naging maganda ang patutsada ng Cuban fighter na ito sa ating bida mga kaibigan, dahil di umano ay puputulin daw nito ang sungay at angas ng tinaguriang kwadro alas ng Pilipinas. Dagdag pa nito ay easing fight lang naman daw si Casimero para sa kanya at siguradong hindi daw siya pagpapawisan at mahihirapan. Ngunit sa mismo nga pong laban mga kaibigan, ang lahat ng mga patutsyadang pinagsasabi at pinagngangaw ng tinaguriang El Chacal ng Cuba ay kanya nga lang pong nilamon ng buong kasama ang balat at buto. Nang hiram ito ng Mayweather's running technique kay Floyd Mayweather matapos matikman ang dumadagundong na suntok ni Casimero noong round 1. At talaga namang parang naging langgam ito na nilagyan ng sili sa puwet nang matikman ang mga lumalagablab na kamao ni Casimero. Isa pa nga po sa listahan ng mga binaklas ni Casimero na kamakailan lamang nangyari kontra sa kababayan at tatay-tatayan ni Inoue na walang iba kundi si Akaho na may koleksyon ng mga bote ng mantika at cheese whiz. Hindi nga rin po naging maganda ang sagutan ng ating kababayan at ng Japanese fighter na si Akaho mga kaibigan, dahil gigil at medyo inis itong Hapon sa ating bida dahil nga po sa mga patutsyada ni Casimero kay Inoue na kababayan ni Akaho. Dagdag pa nito ay malaki daw ang responsibilidad niya sa mga kababayan niyang Hapon na patahimikin at tuldukan ng kaangasan ng tinaguriang angas ng Pinas, Janriel Cuadro Alas Casimero, sa kanilang lupang sinilangan. Sinagot naman ito ng ating pambansang angas at sinabing hindi daw niya bibigyan ng pagkakataon ng Hapon at ituturing na isang title fight ang kanilang magiging laban. Dagdag pa nito ay gagawin daw niyang daan ng laban na ito upang makasagupanan niya ang tinaguriang halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Sa mismong laban mga kaibigan, malatigring sinaksakan ng upo ang puwet ng ating pambansang angas. Grabe ang galawan at ang Hapon naman ay nagmala artistang bumes actor, sumobra sa acting at sa sobrang galing umacting ay pwede nang gumanap sa Viva Max.
Sa laban na ito mga kaibigan, ipinakita nga lamang po ni Casimero na ibang-iba ang kanyang level at talaga namang may ibubuga sa pakikipagpatayan at pakikipagsabayan sa halimaw ng Japan na Naoya Inoue. Ika-16 ng Hulyo 2016, lumaban ang maangas na undefeated na si Charlie aka Aguila kontra kay Jose Aguilar ng Espanya alias El Polo na ang ibig sabihin ay manok. Aguila kontra sa nitoy na manok, labanan ng mga pekpek, labanan ng mga pakpak at tari. At ang mananalo ay siyang haharap sa pinakamaangas na boksingero sa buong Pilipinas na nooy kagagaling ng sa panalo kontra sa pangalawang laban nila ng madayang Thai boxer na si Amnat Truenrong. Nakabawi ang tinaguriang Cuadro Alas ng Pilipinas matapos nitong hambalusin ng gulpe de meningitis, dyscoliosis, de leptospirosis, de clitoris si Amnat Truenrong at nakuha nito ang titulong hawak nito. Sa laban naman ni Aguilar at Charlie Edwards, nagyabangan pa talaga ang dalawang animal. Biruin nyo ba naman, nakuha pang mag-alisapol itong si Charlie Edwards sa kalagitnaan ng kanilang laban. At di naman nagpatalo sa kayabangan itong si Jose Tilaok Aguilar at gumanti din ng alisapol sa harap ng mayabang na Briton. Pagkatapos naman sa parehong round ay nag-angas na naman ang Briton at sinabing, "Oh, suntok sa mukha, oh, libre yan, oh, suntok, oh, suntok." Pero umiilag naman si Raul Dinino. Di naman ulit nagpadaig sa yabang itong si Netoy at gumanti na naman. Pumustura ito na para bang nakaposas at sinabi ring, "Suntok ko, nakaposas ako, suntok." Pero itong si Aguilar pa rin ang napikon at hinabol ng tari si Edward sa corner. Bandang huli ay nanaig pa rin ng maangas na Briton sa laban. Nanalo ito via unanimous decision at nabigyan ito ng pagkakataon na makaharap sa pandaigdigang titulo ang pinakamaangas na boksingero sa buong Pilipinas na walang iba kundi si Janriel Cuadro Alas Casimero. Araw ng Sabado at ika-10 ng Setyembre taong 2016, ikinasahan kanilang laban. Co-main event ito sa laban ng Triple G at Kell Brook. Ginanap ang laban sa Greenwich, London, United Kingdom. Dedepensahan ni Casimero sa kauna-unahang pagkakataon ang kanyang IBF flyweight title kontra sa Aguila ng Britanya. May malinis na kartada ang bagitong Briton na 8 panalo at wala ni isang bahid ng pagkatalo na kung ating mapapansin ay para bang masyadong maaga pa ata para sa bagito ang kumasa sa pandaigdigang kompetisyon. Siguro isip nito ay isa siyang advanced na boksingero na animo isang elementary student na nanay ang nagsagot ng module at gusto na agad lumundag sa kolehiyo upang makamit agad ang diploma. Na ang hindi niya alam ay isang cum laude sa boxing ang kanyang kakaharapin at may malawak na karanasan pagdating sa pakikipagsagupa sa iba't ibang uri ng halimaw sa ibabaw ng lona. Sa kanilang weigh-in naman, maririnig mo ang ilang taga-suporta nitong Aguila ng Britanya na talaga namang nangingibabaw ang mga bunganga at may pagsigaw pa ng Charlie na para bang marites sa kanto na tamang tantos sa bingguhan. Na sinundan naman ng isang mamang Briton ng pagsigaw ng "And the new." Thank you, gentlemen. Thank you, gentlemen. Nakala mo naman talaga siguradong mananalo na ang kanilang pambato. Samantala, may pagsenyas naman itong si Charlie Edwards na animoy sumasayaw ng paru-paruji o paru-paruji. Breeze na yan. Siya pala nakaimbento niyan. Sa pagkakataong ito, lumalabas na mas mayabang pa pala ito sa ating pambansang angas. Ngunit tinawanan lamang ito ng ating pambato at umiling-iling at napasabi na lang sa kanyang isip na burger ka sa akin sa laban, tingnan mo. At ang mga kasama naman niya ay tamang nguya lang ng bubblegum sa nguya-nguyaan at animoy sumenyas ng oy. Pagkatapos ng weigh-in, inom tayo dun sa likod. Sa round 1, in and out ang ginagawa ng bagitong Briton at puro jab ang pinakakawalan nito. Samantalang ang ating pambansang angas ay ginagamitan nito ng mabilis na footwork para makalapit sa malaki at mas mahabang Briton. Casimero, vast, comfortable, knowing he hasn't been in with the quality as a professional at this level. Right hand already. The mobility, Dave.
They've used the height, the reach, everything he needs to do in this. But once that's expected, I thought he'd take, look, another right hand. I was expecting it to be a little bit more comfortable early doors for Charlie. Yeah, and Casemiro, He could be mistaken for 16 or 17, and maybe he fit for the fight. Oh, and then big right hand, nice right hand there by Casemiro. Round 3. Ginagamitan na ni Casemiro ng malamay weather na depensa itong Agila ng Briton at tamang abang lang at counter. At hinahayaan niya maging agresibo ang bagitong Briton na animoy may masamang pain para ito ay masakmal. 3-minute professional rounds as he to take this title, bring much further down. Clearly the jab is part of if he's not there, then get your feet out of there and fights along the way. But you know, his kids that coming out of Team GB wanting to take The punches behind that jab, either more, as Casemiro is Wayne Edwards working harder than what he needs to be or wants to be doing. Round 4. Nagsimula nang sumabay sa atake si Casemiro at tila hindi nagustuhan ng bagitong Briton ang lasa ng kamao ng ating pambansang angas at sa round din na ito ay tila muntik ng malaglagan tuka ng tinaguri ang Agila ng Britanya nang tinamaan ito ng solid na uppercut sa kanyang muka at mukha na rin unti-unting nababasa ni Casemiro ang paulit-ulit itong in and out na pagjab. And he's ready for anything Charlie Edwards can throw at him. He was saying himself, Casemiro, that he was once like Edwards, and he admires his ambition in taking this chance, but it's just too early. It's here at the O2 because nothing like that's going to happen. So. Big right hand again, he tries to City. And just started to dig in some body shots, really winging them. you see Oh, big uppercut, and Edwards felt that. And that's a brain stoppages he has, and that's a body shot, which is going to... Yeah, that's a fantastic uppercut he catches him with. Yeah. And he set him up. He noticed as Charlie kicks back and away, he dips down. And right there, he got him to back away the same way and then rip that uppercut. I'll tell you what, Charlie Edwards showed a good chin to say that. That's one box that will take Yeah, it. good. That could have put him to sleep. He dipped right into it. Yeah. Dipping right into the Clean. uppercut. He recovered really well. And Casemiro knew that dip was coming. But the worrying thing for me, other than the uppercut, Edwards are getting caught with a lot of shots. Round 6. Nahihirapang makatama si Casemiro sa bagitong Briton. Naging epektibo ang turo ng kanyang trainer na huwag makipagsabayan at iwasan ang right hook counter ni Casemiro sa tuwing siya ay babato ng jab. Pagpapakita lamang ito na talagang mas mabilis ang Agila ng Britanya kaysa kay Cuadro Alas. Kaya kailangan makaisip ng paraan ng ating pambansang angas dahil kung hindi ay matatalo siya sa puntos. Work rate or accuracy. He lands another body shot, but Like a man, which is what he needed in his fight. He's getting more confident in the right hand. we even got Paulie Malignaggi. Round 7. Naging agresibo na si Casemiro dahil tila makakalamang ang Briton kung puro counter ang kanyang gagawin. At sa huling minuto ng round ay nakatama ng sunod-sunod na kombinasyon si Casemiro dahilan upang mapayakap ang bagitong Briton. And Casemiro, dare I say this for the first time, looked a little befuddled that round. Good right hand to the head of that jab. He's getting it now. Why? He went full. Just to Ahmed Ruarong in June last. It makes his way a little bit easier. A little bit of time ago by Steve Gray, but he's starting to just get through, and Edwards felt that. Oh, big shots here from Casemiro, and Charlie Edwards has to hold on and cling, and has he got the experience and knowledge and know how to do it? He keeps ducking the same way. Casemiro knows. He keeps throwing the uppercut. Charlie has to make an adjustment in the way he's in the floor. Open glove, and what happens? You'll catch the uppercut at least. Big hooks going in from Casemiro, who feels he's more powerful, stronger, and in charge, and look at that. Some good uppercut there. That's the shot. Again, Edwards is showing his toughness. Yeah. Again, it's Round 8. Nanggigigil na si Casemiro. Parang gusto nang tapusin ang laban. Alam nyo mga kaibigan, ito yung nakakatakot kay Casemiro eh. Kapag sinusundan na niya yung kalaban maigi, parang sinusundan na din ni kamatayan eh. Sigurado magpapakawala ng mabibigat na suntok eh. There's the body shot again. Casemiro was actually doing it to him there. Big right hand. It's another one. Oh, and he's just gripping down on that gum shield, Charlie Edwards. And all the out, but this is real, and this is world. Going to flight every round. Round 10. Dito nawawa sa akin ni Casemiro ang mayabang na Briton at ipalalasap ang kanyang kauna-unahang talo sa kanyang karera. With the points lost. Good right hand from
when you were in that division. When I boxed, now it. Oh, beautiful shot. Walked into it. Straight into it. And he's hurt badly. And he tried everything. That left hook, though. You hook with a hooker, right? Well, they say don't hook with a hooker. You know, the thing is, he got up, he still got up from that shot. That shows, you know, what kind of kid this is. You know, he's had a rough few rounds, but he's been nailed, and he's still got up trying to win this fight. I take my hat off to him. He'll come again. This will do him the world of good. There's a lot of things to learn in experience, and he will come again. Terrific character from Charlie Edwards. Education may be a painful one tonight, but he took that opportunity, and you've got to say that John Real Casimero did his job as champ. Very well to recover. He's brave. He gets to his feet. His legs have gone. He's been asked to walk forward. Steve Gray's giving him every opportunity. Every opportunity. Casimero wants to get on with it. There's over a minute left. Does he have the experience to hold? Can he recover from that? I don't think so. Fought with his heart on his sleeve all night. It is not always that we win our first world title shot, but it doesn't mean you're not going to come back and win a world title again. Look at this. He's a good finisher, Casimero. He is. I would have loved to see Charlie Hall, but as Adam said, he just doesn't have the experience to think of it. Yeah. You know, when you're young, you're full of bravado. You know, you don't want to hold, you know, on this stage. And you know what it is too, Adam, Dave, you know what the weird thing is, guys?